Ayon nga kay Senate Majority Leader Joel Villanueva. Sinasalamin ng pinakahuling trust rating ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri ang patuloy na pagtitiwala ng mga mamamayan sa Senado. Sa kamakailang survey ng Pulse Asia, nakakuha si Zubiri ng majority trust ratings, kung saan 53% ng mga respondent ang nagsasabing nagtitiwala sila sa kanya. Ito ay isang pagtaas na 2% mula sa nakaraang survey. Napansin din na malaki ang suporta ni Zubiri sa Mindanao, na may 69% na trust rating, mas mataas ng 11% mula sa nakaraang survey. Ang kanyang suporta sa klase ng ABC ay tumalon din ng 21%, na ngayon ay nasa 62%. Bukod kay Zubiri, positibo rin ang trust ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte, na may 57% at 71% na trust rating ayon sa survey. Tumanggap din ng positibong approval ratings sina Pangulong Marcos, Vice Presidente Duterte, at Senate President Zubiri, na may 55%, 67%, at 52% na approval ratings, ayon pa rin sa Pulse Asia. Idinagdag pa ni Majority Leader Villanueva na ang pagtaas ng trust rating ni Zubiri ay nagpapakita ng kanyang steady, sober leadership sa Senado. At ang timing ng survey ay nagpapatunay din sa mga hakbang ng Senado hinggil sa iba't ibang isyu, lalo na ang charter change. Senate President Zubiri, no? Alam mo, Senate President, minority yan eh. Siya nasusunod kung sinong gusto niyang imbestigahan. Yan po yung danger, no? Kaya palpak to si Zubiri bilang Senate President. Minority, merong hinahawakan na chairman siya ng isang committee. Ngayon ko lang po narinig na yung isang minority ay chairman ng isang committee. Sa panahon mo lang. Kaya nga kayo majority, di ba? Nagtataka lang ako. Ganyan talaga ang tendency. Kung bibigyan mo yung minority ng kanyang committee, kaya nga kami minority dahil konti lang yung naniniwala sa amin. Gagamitin namin. Kaya, Zubiri, hindi ko alam, ang tagal mo ng senador eh. Di ba? Kaya nga sila minority, tanggap na ng lahat ng tao na hindi sila bibigyan ng pagiging committee chairperson. Kasi nasa minority sila eh. Kung minority sila, ibig sabihin, konti lang sila, dalawa lang sila. Di ba? Gagamitin nila, kung bibigyan mo sila ng committee chairmanship, anong tendency gawin yan? Gagawin niya lahat para mag-grandstanding. Nakita mo? Yan ginagawa ngayon eh. Anong uri ng Senate President? Hindi simpleng-simple. Binibigyan mo ng kapangyarihan yung minority para mag-grandstanding. hindi ko ayaw pa paloob sa majority, di ba? Yun nga yun, yung may kahinaan din talaga eh. Opinion ko lang to, hindi ko sinasabing mahina ka. Ikaw nagpapatunay niya bilang Senate President. Hindi ko maintindihan eh. Yan talaga. Kung ako minority, anong gagawin ko? Magpapalakas kami. Mahina kami. Yun po ang ibig sabihin ng minority. Mahina sila. Gagamitin nila, kung binigyan mo ng chairmanship, maya't maya nga mag-iimbestiga yan kasi magpapasikat eh. Mahina talaga. Kaya po hindi binibigyan ng chairmanship yung mga minority dahil hindi mo siya bibigyan ng chance para mag-shine. Ngayon lang po ako nakarinig na minority, mayroong chairmanship. Anyways, nariyan na yan eh. Ito na naman, gustong imbestigahan, sino naman? Yung gentleman's agreement. Sinabi na sinabi na. Ano yung imbestigahan mo? Anong agreement yung imbestigahan mo? Ano po ang sabi ni Panelo? Magpakita kayo ng resibo na may gentleman's agreement sa pagitan ni PRRD at saka ng China.
Wala ka pa ngang... Hindi, yung Senate President mismo ang mahina. Nagkataon lang na yung minority, hindi oposisyon. Yung minority, kakampi nyo rin. Halimbawa po, no? Halimbawa, nung panahon ng minority, talagang kalaban ng pamahalaan. Bibigyan mo ng chairmanship? Natali. Tignan po natin. Ano sinabi ni Panelo ngayon? Maglabas kayo ng ebidensya. Kayo muna maglabas, imbestigahan mo na kagad, hindi mo pa nga alam kung totoong may agreement. Di po ba? Yung ginawa mo kay Kibuloy na imbestiga ka na imbestiga, walang silbi. Nag-aaksaya ka ng pera. Lalo na to, ni walang akusasyon kay Duterte, ikaw na nag-aakusa. Ikaw na nag-aakusa, ikaw pa mag-imbestiga. Ano mangyari sa investigasyon mo? Sinagad mo na, Risa Ontiveros. May nakaligtaan ako eh. At maganda po, nabasa ko to kay Sas Rogando. Minsan to si Sas, kapanipaniwala din eh. Maraming si Sas na exaggeration, pero dito po naniniwala. Kasi sinerch ko eh. Ang sabi ni Sas, eto muna, sabi ni Panelo, maglabas kayo ng ebidensya, resibo, na mayroon ng gentleman's agreement. Biruin nyo yun. Iimbestigahan nyo na, hindi nyo pa nga napapatunayan na meron. Parang ano iimbestigahan nyo? Meron daw? Sabi daw? Ang alam kong iniimbestigahan yung mga tunay. Hello Garci. Merong Hello Garci tape, lumalaganap. Ito po lumalaganap po. PDEA report ni PDEA, yung pinakita ni Maharlika. Bakit hindi, walang may balak sa inyong imbestigahan yan? Yan, laganap yan. May papeles, may agreement. Gentleman's agreement. Asan? Ang patunay na meron. Tinanggal ba yung ayungin? Hindi pala yun. Tinanggal ba yung barko sa ayungin? Ano ipoprove nyo? Hindi nyo pa nga napoprove na may agreement. Bakit kayo mag-iimbestiga ng isang bagay na hindi nyo pa nga alam kung totoo o hindi? Patunayan nyo muna na meron. CTE deal. Meron CTE deal. Magkukontrata tayo eh. O merong tinayong City Hall ng Makati at saka car park paradahan. Car park nga ang Makati. O yun yung pinagbatayan. Ito magkakaroon kayo ng Senate investigations sa walang batayan. Meron bang agreement muna? Yun muna establish nyo. Kasi hindi naman po tayo natatakot na, hindi naman nakakatakot yan si Ontiveros eh. Gusto ko nga umating dyan si Kibuloy. Tatanungin lang, kayo ba ang mastermind? Kayo ba ang godfather? Wala kang inaakusa dahil hindi mo nga alam kung may agreement o wala. Hindi po pwede na iimbestigahan mo yung nakabase sa wala. Sinabi ng walang agreement. Sinabi ni Pangulong Duterte walang agreement. Papatawag mo na iimbestigahan ka dahil sa agreement. Wala nga agreement eh. Okay. Dahil treasonous, kung ano man ang bigkas, yan daw ay pagtataksil sa bayan, yan gentleman's agreement. Treason. Ikaw ang nagbibintang. Ito po, ang ganda po na sinabi ni Sas. Sabi ni Sas, napakasimple. Pwede lang magkaroon ng kasong treason kung tayo ay nasa digmaan. Very technical po yung salitang treason. No? Magkakaroon ka lang ng kasong treason kung tayo po ay nasa digmaan. Nagulat ako eh. Oo nga no. I-search ko nga, baka naman nag-exaggerate lang tong si Sas. Ito po, key points include that treason requires allegiance to the Philippines and can only be committed during times of war. So kung wala pong gera ngayon, wala kang kasong treason. Ano yung sinasabi mo? Kaya mo imbestigahan dahil treasonous? Dahil pagtataksil yung ginawa? O ako pa bobo ngayon, binasahan na nga kita, solido. Ano ka ba naman solido? Binasa ko na nga sa'yo. Ayan no.
that treason requires allegiance to the Philippines and can only be committed during times of war. Halimbawa po, wala po tayong gera ngayon. Halimbawa, nagkagera tayo with China. Kumampi ka sa China. May kaso ka, treason. Wala palang kaso. Una, may agreement ba? Wala. Kung may agreement man, may kaso ba? Wala. Kasi wala naman palang kaso na treason pag walang digmaan. Ay, hindi po pwedeng mag-aaral ka lang ng batas. Hindi po pwedeng mag-aaral ka lang ng batas, sasabihin mo. Mag-aaral lang kami ng batas, kaya kaimbitahin namin, Pangulong Duterte. Eh kung ayaw umattend, ay ano ka, kukontempt ka. O, ginawa na nila yan eh. Ayaw umattend, kinukontempt eh. Anong pag-aaralan pinagsabi nyo? Hindi ka pwede mag-imbestiga? Na mag-aaral ka lang? Aabalahin mo yung dating Pangulo ng Pilipinas? Aba, hindi po pwede yun. Hindi kayo pwedeng basta-basta mag-imbita ng ganyang kaimportanteng tao. Ano sasabihin nyo? Gusto kasi namin pag-aralan. Anong pag-aralan? Lahat po ng bansa, hindi lang po sa Pilipinas to. Kasi una ko nakita, US eh. Sa US, pwede ka lang kasuhan pa treason. Eh paano sa Pilipinas? Research ka naman. O maging sa Pilipinas po, hindi ka makakasuhan pag walang iba ikakaso sa'yo.